Mga kamigs, nandito naman tayo para ituro sa inyo kung paano magawa ng wiring installation sa emergency bill. Control gamit natin is magnetic contactor. Ito, magnetic contactor at dalawang 3-way switch. Ito ang dalawang 3-way natin. Mayroong mga numbers ito, 0 yung common natin at saka 1 and 3. Same lang dito sa isa nating gamit. 3-way din ito. Kinokontrol sa dalawang location ang ating design ngayon. Pwede rin sa by floor, first floor at saka second floor, mga kamigs. Okay? At pwede rin ito sa emergency evacuation. So, nandito po yung ating diagram. Kita sa screen niyo yung emergency bell control. So, mayroon tayong dalawang 3-way dito, may mga numbers. So, 0, it means is common. Galing sa line 1. Then, ang ating traveler, 1 to 1 sa second natin 3-way. Then, 3 to 3 sa second 3-way natin. Ito ang ating first. Then, ang return, mga kamigs, doon papunta sa ating normally open. Na box type ito, na connected. Then, going to A1. Then, ang ating line 2, yung mga out na sa ating bill, mga other terminal din ang ating A2, line 2 yan, mga kamigs. So, mga kamigs, umpisahan na natin ang ating emergency bill control. So, una, mag-connect tayo sa line 1 dito sa ating circuit breaker o supply natin. Okay, connect natin sa ito ang tinatawag nating na traveler. So, dito ito sa ating 0, may numbers ito, yung common natin. So, ilagay ko na. Then, okay. Then, unahin natin ang ating mga traveler. So, sa 1 tayo. Then, papunta naman ito sa second 3-way natin na 1. Okay. Okay, mga kamigs, na-connect na natin. Nalagay na natin sa 1. Saka dito, yung traveler. Then, 3 sa ating 3-way. Dito, lagay natin sa second 3 sa ating 3-way switch. Okay, mga kamigs. Okay, i-alis lang natin ang ating wire. Okay, yung 0 dito sa pangalawang 3-way natin, papunta ito sa yung 0 natin papunta sa ating line side sa ating magnetic contactor. So, normally open. Dito tayo magkuha ng normally open sa main. So, ito ang gagamitin natin. 1 and 2, first floor and second floor. Okay. Yung common natin, yung return, kumbaga, papunta ito sa ating first na normally open sa ating magnetic contactor. Okay, mga kamigs. Then, mag-box type tayo sa 8, yung open na 83. May numbers ito 83. Then, box type tayo. Papunta naman ito sa another open. So, 83, then 13. Gamit tayo ng 13. So, 83 at saka 13 ang ginagamit natin.
Then out tayo. Unahin natin yung ating 14 out. Ito sa 13, yung normally open natin. So, papunta naman ito sa first bell natin. Ito ang sa first floor, ito naman sa second floor. So, first floor, then second floor. So, connect natin sa first na terminal sa ating bell. Okay, ang another terminal sa ating bell, sa first floor. So, mag-connect tayo para ito naman papunta sa ating line 2. So, sa line 2 naman ito, mga kamigs. So, dapat doon sa ating circuit breaker papunta. So, line 2. Okay. Tapos na yung ating first bell. So, another naman na normally open sa ating magnetic contactor. Natanggal mga kamigs. Ibalik ko. Okay, another terminal, yung 83. Lagay tayo. Mayroon naman tayong 83. At out na tayo sa 84. Yung normally open natin. Okay, papunta naman ito sa second floor. Okay, sa first terminal sa ating bell. Okay mga kamigs, ito ang ating, then ang out, another terminal sa ating bell, tungo naman ito sa ating line 2. So mayroon naman tayong line 2 nakakonect sa ating first na bell. So malapit naman lang dito yung na kinonikan natin ng line 2 sa first bell. Dito na lang natin i-connect. Ito man, pupunta man ito sa line 2. Dito natin i-connect yung ating second bell para sa ating second floor na emergency bell. Okay, mayroon na tayong kompleto ng ating circuit sa ating mga bell. So, kita nyo mga kamigs, mayroon tayong dalawang incandescent valve ito. Kung magtunog ang ating bell, sabay ilaw yung ating incandescent valve. So, ito first floor, then ito naman ay second floor. So, madali lang. I-connect lang natin sa ating bell o parallel connection natin. So, ito yung line 1 at saka line 2. Connect natin sa incandescent. Galing sa terminal sa ating mga bells. Okay, connect lang natin. Naka-parallel connection ito. So, ganun din ang sa second floor. So, yung dalawang terminal sa ating incandescent valve, lagay na natin sa ating mga terminal sa ating bells. Okay. Okay, yung isa dito naman sa kabila. Okay mga kamigs, apply tayo ng electrical tape. At dito naman sa kabila. Okay, gamit tayo ng tester for checking sa ating continuity. Kung okay na ba yung ating wiring. So, gamit tayo ng multi-tester. So, mayroon tayong dito tayo mag-testing sa circuit breaker. Pero wala pa itong supply. So, continuity testing pa tayo. So, ang ating multi-tester, ating selector knob, doon natin ilagay sa resistance. So, i-testing natin dikit natin yung test probe natin. So, adjust tayo ng ating ohm adjuster. So, tingnan natin.
yung continuity. Kung magpalo yan, okay. Okay mga kamigs. Okay. Palo siya. Dito naman sa kabila. Okay, palo din. Okay mga kamigs, lagay na natin doon ang ating multitester. Okay, lagyan na natin ng supply. Okay mga kamigs, mayroon tayong nalimutan yung holding coil natin sa magnetic contactor natin. Wala na connect, wala tayo naka-connect. So from 13, yung box type natin na connection para sa ating mga normally open. So mag-connect tayo ng isa dito para sa ating holding coil sa E1. So galing ito sa 13 at saka 53, kuha tayo ng connection dito. Tungo naman ito sa ating holding coil E1. So nandito yung E1 natin at saka E2. So connect ko muna yung E1. Then yung E2 naman. Yung E2 papunta na ito sa ating line 2. Okay mga kamigs, kinalagay na. Ikitan ko lang. Then tingnan natin kung galing ba ito sa ating line 2. So doon na lang natin ilagay sa diretso na sa ating circuit breaker yung E2 natin sa ating magnetic contactor. So i-testing ko muna mga kamigs dito sa continuity testing natin. Tingnan nyo mga kamigs, kuha tayo ng continuity testing. I-testing natin yung ating dalawang 3-way. So kung magpalo ito, ganun mga kamigs, ito nagpalo yan. So meaning yung 3-way mayroon naka-on. So papatayin natin ang first nating sa first floor. Okay, patay na. Dito naman natin i-on sa second 3-way. Okay. Okay. Then i-off natin. Then dito naman sa kabila yung first floor o first 3-way natin. Kung mag-deflect yung pointer, so continue ang ating circuit. So ibig sabihin tama ang ating ginagawa na wiring connection sa emergency bell control. So tingnan natin, check natin muna bago natin lagyan ng supply. So check natin. So nipalo siya. So off. Okay, din sa kabila naman yung sa second floor. Okay, naka-on din, naka-deflect din. So ibalik natin off. Okay mga kamig, supplyan na natin para makita natin kung magtunog. So mga kamigs, yung 3-way natin, dalawa itong location. So ito first nating 3-way sa ating first floor, din ito naman sa second floor. Din nabil na ito, naka-install ito o naka-mount doon sa ating first floor at saka yung second floor natin. Kung dito tayo kung mayroon tayong emergency o for supplyan na natin for energize sa ating circuit control sa ating emergency bell control. So mayroon ng supply. So iwan natin sa first floor. So sabay ito sa first floor man ito sa second floor. Pag switch on ko sa first nating 3-way, sabay itong dalawang bells natin at saka yung mga incandescent bulb. Itong magnetic contactor, ito ang magpa-energize, ito ang magpa-contact sa line 1 tungo sa ating mga bells na mga first terminal. Then ang second terminal sa ating bell, diretso naman ito sa ating line 2. So atin na yung i-testing. So dito tayo
off. So, ibig sabihin, kahit saan ka, first floor ka man o second floor, pwede rin doon i-off at saka i-on. So, example dito sa, halimbawa dito sa first floor, nandito yung power energizing sa ating circuit. So, dito natin patayin sa second nating 3-way. So, i-on ko dito sa first floor at papatayin ko doon sa ating second floor. Dito, at dito ko i-on din, dito naman natin patayin. Okay, tingnan natin mga kamig sa patayin. Okay. Dito natin yun. Dito natin i-on. Patayin natin dito. Okay mga kamigs, ganun lang kadali ang ating tutorial. Para sa updated kayo sa susunod kong videos, please click like and subscribe. Kung may nais kayong ipagawa, mag-comment lamang kayo sa baba. Thank you for watching.